Sina Pagong at Matsing ay matalik na magkaibigan. Mabait at matulungin si Pagong. Subalit, si Matsing ay tuso at palabiro. Isang araw sa kanilang paglilibot sa kagubatan, nakakita si Pagong ng isang puno ng saging. Nagpasya ang magkaibigan na paghatian ng puno. Kinuha ni Matsing ang parting itaas ng puno dahil iniisip niya na sapagkat may maraming dahon na, ang bahaging kanyang nakuha ay madali na itong mamunga. Kinuha naman ni Pagong ang naiwang bahaging may ugat. Inalagaan ni Pagong ang kanyang halaman. Araw-araw dinidiligan niya ito at nilalagyan ng pataba ang lupa. Ganoon din ang ginawa ni Matsing. Subalit makalipas ang isang linggo, lalanta ang tanim na saging ni Matsing. Si Pagong naman ay natuwa nang makita ang umuusbong na dahon sa puno ng saging. Lalo nitong inaalagaan ang tanim hanggang sa mamunga ito ng hitik na hitik sa bunga. Nainggit si Matsing nang makita ang bunga ng saging na sa halaman ni Pagong. Di naglaon, nagyaya na si Matsing na kainin na ang saging na tumubo sa puno ni Pagong. At pumayag naman ito. Ngunit, hindi makakaakyat si Pagong. Kung kaya, nangako si Matsing na siya na lamang ang kukuha ng puno ng bunga ng saging. So, pumayag si Pagong sa alok ni Matsing. Subalit, nang makarating na si Matsing sa taas ng puno, kinain niya ang lahat ng bunga ng puno. Wala itong natira para kay Pagong. Nanatili sa taas ng puno si Matsing at nakatulog ito sa sobrang kabusugan. Galit na galit si Pagong kay Matsing sa ginawa nito sa kanya. Kung kaya habang natutulog ito sa sobrang kabusugan, naglagay ng mga tinik sa ilalim ng puno si Pagong. Nang nagising si Matsing, ay nakita niya ang tinik kaya't humingi ito ng tulong kay Pagong. Ngunit, tumangging tumulong si Pagong at iniwan na lamang doon si Matsing. Makalipas ang sandali, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Walang nagawa si Matsing kundi bumaba sa puno ng saging. Nasaktan ito sa mga tinik na nakatusok sa puno ng saging. Sa kanyang pagbaba, kaya nangako ito sa kanyang sarili na gaganti siya kay Pagong. Kinabukasan, kahit mahapdi pa rin ang mga sugat ni Matsing, ay hinanap niya si Pagong. Nakita niya itong naglalakad sa may kakahuyan, so kinuha ni Matsing si Pagong na takot na takot. Nagtanong si Pagong kung anong gagawin nito sa kanya, at sinabi ni Matsing na tatadda rin siya nito ng pinong-pino. Nag-isip ng paraan si Pagong para maisahan ang tusong si Matsing. Kaya ang sambit nito kay Matsing na kapag tinadtad siya nito, ay dadami siya at susugurin siya ng mga ito at kakainin. Nag-isip ng malalim si Matsing at naisip nito na sunugin na lamang si Pagong. Ngunit nangatwira na naman si Pagong hindi naman tinatabla ng apoy ang kanyang makapal at matibay na bahay. Kaya muling nag-isip si Matsing hanggang sa maisipan niyang pumunta sa dalampasigan at doon na lamang itapon si Pagong. Lihim na natuwa si Pagong. Nagpanggap itong takot na takot sa dalampasigan. Tuwang-tuwa si Matsing sa pag-aakalang magagantihan na niya si Pagong. Todo lakas niya itong tinapon sa dalampasigan. Nagulat ito nang makitang marunong lumangoy si Pagong. Ang bilis-bilis, ang kilos ni Pagong sa tubig, kung mabagal ito sa lupa, ay parang ang gaan-gaan ng katawan nito sa tubig. At naghalakhak si Pagong na sabihin kay Matsing na naisahan din kita, Matsing, dahil gustong-gusto ko nang lumangoy sa dalampasigan. Malungkot na umuwi si Matsing. Naisip niya na napakasakit pala na maisahan ng isang kaibigan. Naramdaman niya kung paano masaktan kapag naloloko ka ng isang kaibigan. Mula noon, nagbago na si Matsing. Hindi na sila muling nagkikita pa ni Pagong. Ang gintong aral, huwag gamitin ang dunong o talino upang makalamang sa kapwa. Ang iyong mga masasamang gawi ay babalik din sa iyo, kaya't huwag gagawa ng mga bagay na ikakapahamak ng iba. Kahit gaano tayo kagaling, ay darating ang panahon na kakailanganin natin ang tulong ng iba. Tandaan, tuso man ang Matsing ay napaglalamangan din.